Ito ang unang beses na dinadala ko ang nobyo ko sa bahay. Ang galing niya talaga. Emma ang nag-iisang anak na babae ng pamilyang Smith, ang nobya ni Colin. Nagdala siya ng mga regalo at nag-alok na tumulong. At puro siya pambobola sa hapagkainan. Colin, isang ordinaryong empleyado sa opisina. Ang nobyo ni Emma. Masarap ito. Salamat po, Ginoo at Ginang Smith. Anak, may mali sa lalaking ito. Ginoo at Ginang Smith, unang pagbisita ko po ito. Konting bagay lang. Sana po ay hindi kayo tutol. Oh, nandito na si Colin. Siguradong pagod ka sa biyahe. Hindi mo naman kailangan magdala ng anuman. Ang mamahal ng mga regalong ito. Pasok, bilis, mahangin sa labas. Laging kanyang binabanggit. Ang gwapo mong binata. Sige, tuloy po kayo. Ayos lang. Si Shadow, baka kinakabahan siya sa mga bagong tao. Ginoo at Ginang Smith, may maitutulong po ba ako? Hindi. Bisita ka. Hindi ka namin maaaring patrabahuin. Magpahinga ka sa kwarto. Malapit na ang hapunan. Ayos lang po, Ginang Smith. Laging sinasabi ni Emma na mahusay kayong magluto. Maliit lang ang kaya ko, pero kaya ko pong magwalis ng bakuran. Colin, kumain ka pa. Masipag ka, payat na payat ka. Eto, subukan mo ang nilagang tadyang na ginawa ko. Salamat po, Ginang Smith. Sige, kakain ako. Mabango. Si Colin ay umakto na parang perpektong manugang. Mula nang pumasok siya, hindi tumigil sa pagngiti ang mga magulang ko. Talagang humanga sila sa kanya. Pwede po bang gumamit ng banyo? Nandoon lang. Salamat po, Ginoong Smith. Emma, may mali sa lalaking ito. Itay, ano bang sinasabi mo? Mahusay na mahusay si Colin ngayon. Masaya ka kanina. Ang tatay mo ay nagsisilbi sa lokal na ronda ng seguridad ng mahigit 30 taon. May mata ako sa mga ganitong bagay. Nang pumasok siya, may naamoy akong kakaiba. Anong amoy? Amoy dugo. Natatakpan ng maraming sabon at pulbos panglaba. Ngunit, hindi pa rin kayang itago. Ano? Amoy dugo? Arthur, tumatanda ka na ba? Siguradong nagkakamali ka. Hindi, sigurado ako. Isang amoy na natutunan kong kilalanin mula sa mga taon ng karanasan. Bago ang hapunan, Colin, hindi ba siya tumulong kay nanay sa pagkatay ng manok? Baka amoy dugo ng manok iyon. Hindi iyon dugo ng manok. Kung ordinaryong dugo iyon, hindi ako magiging ganito kaingat. Emma, alalahanin mo. Noong unang pumasok si Colin sa bakuran, ano ang naging reaksyon ni Shadow? Shadow? Tumahol lang si Shadow ng ilang beses. Hysterical. Iyan ay isang babala na likas na inilalabas ng aso kapag nakakaramdam ito ng matinding panganib. Tay, sobra ka naman. Unang beses ni Colin sa bahay natin. Alam mo naman kung paano si Shadow. Alam mo yan. Kahit sino pa ang dumating, tumatahol siya ng walang tigil. Kinakabahan lang siya. Tama. Alam mo namang walang tigil ang tahol niya. Pero isipin mong mabuti. Paano tumahol si Shadow kanina? Nang makita niya si Colin, ang una niyang naging reaksyon ay ang tumahol ng mabangis. Di ba? Tama. Pero hindi mo napansin, sa sandaling iyon, tiningnan lang ni Colin si Shadow. Isang pasimpleng tingin lang. At si Shadow ay agad na nagtupi ng buntot. Hindi nangahas na gumawa ng ingay. Nanliliit siya sa sulok, nanginginig. Hindi ordinaryong asong bantay ang Shadow natin. Siya ang hari ng mga aso sa baryo. Martha, naaalala mo ba ilang taon na ang nakalipas? Isang gabi, may magnanakaw na pumasok sa bakuran? Tandang-tanda ko. Malaking lalaki iyon, mahigit 6 na talampakan. Sumunggab si Shadow at kinagat ang magnanakaw ng walang pag-aalinlangan. Hindi man lang siya natakot, pero si Colin, isang tahimik at magalang na binata, mukhang payat. Paano naman niya, sa isang tingin lang, nagawang takutin si Shadow ng ganoon? Iisa lang ang posibilidad. May taglay siyang nakamamatay na dating mula sa mga taon ng pakikitungo sa dugo, babad hanggang sa buto. Arthur, pinapakaba mo ako. Ang ganitong uri ng dating, hindi ito maamoy ng mga ordinaryong tao. Hindi ito basta mahuhugasan o maalis sa pagpapalit ng damit. Nga pala, may isa pa akong napansin. Malakas din ang amoy ng pabango niya. Ilang dekada na akong nabubuhay at hindi pa ako nakakita ng isang lalaki. Na may napakalakas na pabango. Iyon ay dahil malinis si Colin, hindi tulad ng ibang lalaking makalat. Palagi siyang malinis at maayos. Naglalagay siya ng kaunting pabango. Mabuti yun, Tay. Hindi ito basta pagkahumaling sa kalinisan.
Sa mga taon kong karanasan, mas parang sinusubukan niyang gamitin ang paulit-ulit na paghuhugas at pabango upang desperadong takpan ang amoy ng dugo na hindi matanggal. Pero hindi ba sinabi ni Emma na nagtatrabaho si Colin sa isang opisina sa syudad? Hindi siya doktor, kaya paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na amoy ng dugo? Tay, maaaring lahat ng ito ay hula mo lang. Hula? Emma, hindi iyan ang pinakamahalagang bahagi. Ang mga detalyeng sasabihin ko ang talagang mahalaga. Emma, ang sinabi ko lang ay pampagana lang. Ang mga detalye na ibabahagi ko, sila ang talagang nagpapatunay na si Colin ay talagang hindi isang karaniwang ahente. Una sa lahat, siya ang nagboluntaryo na magkatay ng manok bago ang hapunan. Ginoong Smith, ako na. Magpahinga ka lang. Ikaw at ang nanay mo ay nasa kusina, naghahanda ng mga gulay, kaya ako lang ang nakakita sa kanya, mabubuting salita, pero ang mga kamay niya, hindi maganda. Masyadong makinis ang mga galaw na iyon. Sabihin mo sa akin, sinong lumaking syudad may malambot na kamay na binata? Ang makakapatay ng manok ng ganoon? Napakahusay. Parang sanay na siya sa gawaing pagkitil ng buhay. Siguro natutunan niya iyon sa panonood ng mga video online. Mula sa mga video, maaari bang magbigay sa iyo ng ganoong kasanayang hanggang buto? At hindi lang iyon. At ang ekspresyon niya habang naghihiwa, mas kakaiba pa. Mukha siyang kalmado, pero sa mga mata niya may nakatago. Ano iyon? Kasabikan. Ang pinipigilang kasabikan na iyon ay mahirap itago ng lubos. Walang normal na tao na humahawak ng mga sangkap ang magkakaroon ng ganoong ekspresyon. Kasabikan? Paghawak ng hilaw na karne, bakit siya masasabi? Narito ang pinakamasamang bahagi. Nang matapos niya ang huling piraso, tumingala siya at nahuli akong nakatingin. Ginoong Smith, okay lang bang hiwain ko ang manok ng ganito kalaki? Sa loob ng wala pang isang segundo, ang nakakatakot na ekspresyon sa mukha niya nawala, parang may biglang nagbago. Ang mga ekspresyon ng normal na tao ay unti-unting nagbabago. Hindi siya, parang maskara. Kaya niya itong palitan sa isang iglap, walang bakas. Diyos ko, anong uri ng tao ang kayang gawin iyon? Isang taong laging nakaalerto. Kailangang itago ang sarili, ang pag-iingat ay nasa kanyang buto, at isang dalubhasa sa pagbabalat kayo. Tay, sigurado ka bang hindi ka masyadong nag-iisip? Masyadong nag-iisip? Kung wala akong matalas na mata sa mga ganitong bagay, matagal nang magulo ang baryo natin. Hindi pa ako tapos. Noong naghahain ako ng hapunan, hindi sinasadyang nasagi ng siko ko ang braso niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na naninigas ang mga kalamnan niya sa ilalim ng damit. Malayo sa normal ang tensyon na iyon. Naninigas? Baka unang beses niya sa bahay natin. Sobra siyang kinakabahan. Kahit sino ay kakabahan sa unang beses na makaharap ang mga magulang ng kanyang kasintahan. Emma, hindi ka nag-iisip ng tama. Kung dahil lang sa kaba, pagkatapos umupo, kumain ng kaunti at nakipagkwentuhan, kumalma na sana siya. Pero pinagmamasdan ko siyang mabuti. Sa buong hapunan, hindi kailanman kumalma ang katawan niya. Kahit nang ngumiti siya at inihainan ka ng pagkain, o nang magkasalubong ang mga baso natin, ang mga kalamnan niya ay handa nang lumusob anumang segundo. Nakaalerto siya. Nagbabantay siya laban sa lahat ng nasa mesa. Imposible iyan. Napakabait ni Colin sa akin. Bakit siya magbabantay sa akin? Umarte lang siya para sa'yo. Ang pinakanakapangilabot sa akin ay ang paraan ng pagtingin niya sa mga tao. Ano ang tungkol sa mga mata niya? Arthur, tinatakot mo ako. Noong nagsalita siya at tumingin sa atin, may ngiti siya sa mukha, pero bihira siyang kumurap at halos hindi gumalaw ang mga mata niya. Ang mga mata ng ordinaryong tao ay gumagalaw natural kapag nag-uusap. Pero iba siya. Napansin ko ng higit sa isang beses habang nagsasalita siya. Ang mga mata niya ay nakatuon sa iyong leeg at mga pulso. Nakatitig ng napakatagal. Ang titig na iyon ay hindi talaga para bang nakatingin sa isang tao. Para itong nakatitig sa biktima.
nag-iisip kung saan kakagatin. Paano nangyari iyon? Halos 2 taon na kaming magkasama. Ni hindi pa siya nagtaas ng boses sa akin. Napakabait at maalalahanin niya. 2 taon ka nang niloloko niya. Kung talagang nagpapanggap siya, ano ang habol niya? Ano ang tunay niyang dahilan sa paglapit sa akin? Hindi, haharapin ko siya. Tigil, baliw ka ba? Hindi ka pwedeng kumilos ng padalos-dalos ngayon. Kung tatanungin mo siya ngayon, hindi ba iyon magsasabi sa kanya na pinaghihinalaan natin siya? Kung may iba siyang pagkakakilanlan, paano kung maipit siya? Oo, Emma, makinig ka sa tatay mo. Huwag kang pumunta. Anong gagawin natin? Dito lang tayo uupo at maghihintay? Hindi natin siya direktang matatanong, pero kailangan nating subukan siya. Subukan siya? Paano? Pasensya na at napahintay ka. Ayos lang yan, Colin. Halika, umupo ka. Colin, ikaw ay nasa banyo ng matagal. Hindi mo ba gusto ang luto namin? Sumasakit ba ang tiyan mo? Hindi naman. Ang sarap ng luto ni Mrs. Smith. Gustong gusto ko. Matagal na panahon na ang nakalipas mula noong huling kumain ako ng ganito kasarap na lutong bahay. Talagang masarap. Kung gayon, kumuha ka pa. Nga pala, yung manok at kabute na nilaga ngayon ay napakasarap. Pero salamat sa tulong mo kaninang hapon sa manok. Pero Colin, hindi ko talaga inakala. Isang batang tagalungsod na tulad mo, na magkatay ng manok. Bakit mas magaling ka pa sa akin? Na magsasaka sa loob ng mga dekada at mas mabilis pa. Sa panahon ngayon, maraming kabataan ay talagang walang silbi sa gawaing bahay. Hindi man lang nila kayang humawak ng kutsilyo sa kusina. O, pinapuri ninyo ako, Mr. Smith. Sa totoo lang, noong bata ako, tuwing bakasyon, madalas akong pumunta sa lugar ng lola ko sa probinsya. Palaging gusto ng lola ko na magluto sa akin ng masarap. Tuwing magkakatay siya ng manok o itik, pinapanood ko siya at sa paglipas ng panahon, natuto ako. Sandali, 2 taon na tayong magkasama at minsan ay hindi niya nabanggit ang kanyang lola sa akin. Colin, wala akong kaalam-alam. May lola ka pa palang nakatira sa probinsya. Bakit hindi mo yan nabanggit dati? Ang tagal na nating magkasama at hindi mo man lang naisip na isama ako para makita ang lola mo? Ang lola ko ay pumanaw noong nasa high school pa ako. Pasensya na, hindi ko alam. Okay lang, matagal na panahon na ang nakalipas. Tingnan mo ako, daldal ng daldal. Kinukwento ko ang mga lumang bagay na hindi naman importante. Sige, tama na. Magpalit na tayo ng paksa. Manood tayo ng TV para matunaw ang pagkain natin. Oo, manood tayo ng TV. Ah, nasasabik ba siya? Colin, ang tapang mo talaga. Pinapanood itong nakakatakot na pelikula nang hindi man lang kumurap. Oh, tama ka diyan. Sa edad ko, kahit ako ay kinakabahan sa panonood ng madugong bagay na ito. Mga epekto lang yan ng pelikula, puro peke, sa dami ng trabaho, ang panonood nito ay para lang makapagpahinga. Hindi ka natakot, ano? Emma? Hindi naman. Kanina lang, medyo bigla yung eksenang may musikang iyon. Oh, bilisan mo, palitan mo na ang channel. Kung hindi, magkakaroon tayo ng bangungot mamayang gabi. Huwag na nating panoorin ito. Panoorin na lang natin ang lokal na balita. Susunod, isang anunsyo ng pulisya. 5 taon na ang nakalipas, sa ating lungsod ay nagkaroon ng ilang kaso ng sunod-sunod na pagkawala ng mga kabataang babae. Lahat ng biktima ay nananatiling nawawala. Ang kaso ay nananatiling hindi nalulutas hanggang ngayon. Ngunit kamakailan, ang ating lungsod ay nakatanggap ng 2 pang ulat ng mga nawawalang kabataang babae. Sa investigasyon ng pulisya, ang kamakailang paraan ng krimen ay halos kapareho noong 5 taon na. Ang nakalipas, pinaghihinalaan ng pulisya, ang suspek na ilang taon ng pugante ay maaaring lumitaw muli. Hinihimok namin ang lahat ng mamamayan na iwasan ang paglabas mag-isa sa gabi at manatiling alerto. Maaari bang ang taong ito sa harap ko ay talagang siya ang kasintahan na kilala ko? Ang malamig na tingin sa kanyang mga mata, ang nakakatakot na paraan ng kanyang pagkatay sa manok na iyon, ang kanyang kakaibang pagkasabik sa hilaw na karne. Maaari bang si Colin ang puganting suspek sa sunod-sunod na pagkawala? Ay, anong nangyayari? Nawalan ng kuryente. Malamang ang kulog ang nag-trip ng breaker sa labas.
Titingnan ko ang breaker sa kabilang kwarto. Colin, anong ginagawa mo? Amoy niya. Dati, ligtas ang pakiramdam ko dahil dito. Pero bakit kinikilabutan ako ngayon? Kung siya talaga ang suspect. 25 ako, mag-isa akong nakatira. Ang edad ko at ang kalagayan ko sa pamumuhay ay eksaktong tugma sa mga babaeng nawawala. Posible bang mula pa sa simula, noong nilapitan niya ako, may nakatagong motibo na siya? Colin, huwag kang ganyan. Ano ang gusto niya? Baka bigla niyang bubunutin ang kutsilyo at sasaksakin ako. Tingnan mo kung gaano ka natakot. Baliw ka ba? Ang manakot ng ganyan ay pwedeng magdulot ng atake sa puso. Hindi mo ba alam yon? Duwag ka nga. Natakot ka ba sa balita kanina? Paano ba naman ako hindi matatakot sa napanood ko? Namamanghalang ako kung gaano karami ang mga pagkakakilanlan ng mga tao ngayon. Sino ang nakakaalam kung anong pagkakakilanlan ang itinatago ng suspek na iyon habang gumagala sa mundong ito? Gaano kalakas ang pag-iisip ang dapat niyang taglayin para lokohin ang lahat sa paligid niya? Emma. Ha? Paano kung nagtatago rin ako ng aking pagkakakilanlan? May problema ka ba? Paano kung may problema ako? Anong mangyayari? Tapos ka na. Binibiro lang kita. Ano pa bang pagkakakilanlan ang mayroon ako? Hey, Binibiro mo na naman ako. Masyado kang madaling lokohin. sige. Na-trip lang ang breaker. Ay, gumagabi na. Martha, ihatid si Colin sa kwarto ng panauhin para magpahinga. Sariwa ang kama. Sige, Colin, halika. Salamat, GNG. Smith. Emma, matutulog na ako. Magandang gabi. Emma, magandang gabi. Emma, ngayon, naniniwala ka na ba sa akin? Talagang kakaiba itong si Colin. Kanina lang tinanong ko siya tungkol sa pagkatay ng manok. Mukha bang tama iyon sa'yo? Kahit na may batang nanonood sa isang tao na pumapatay ng manok, imposibleng magkaroon siya ng ganoong kasanayan. Halatang umiiwas siya sa pagsagot. Hindi man lang niya nabanggit ang lola niya dati. At ang halatang kasabikan niya sa nakakatakot na pelikula. Kung hindi iyon isang babala, nasayang ang mga dekada ko sa trabahong ito. Tulog na siya. Nakita kong pumasok siya at pinatay ang ilaw. Arthur, matalas ang mata mo. Magaling kang magbasa ng tao. Sabihin mo sa amin ang totoo. Anong klaseng tao talaga itong si Colin? Base sa mga taon kong karanasan, talagang may malaking sikreto siya. Kaya naman gumagamit siya ng pekeng pagkakakilanlan at nag-iingat. Pangalawa, ang sikretong iyon ay malamang may kaugnayan sa serye ng pagkawala. Tay, ibig mong sabihin. Colin, maaring siya'y, Hindi pa tayo sigurado. Ito lang ang pinakamalala. paano nangyari ito? Hindi ako makapaniwala. Araw at gabi akong kasama niya at ang lalaking minahal ko ay isang kriminal. Sabi ko sa'yo, ang minahal mo ay ang kanyang pagbabalat kayo, yang peking Colin. Emma, may punto ang tatay mo. Hindi mo talaga lubos na makikilala ang isang tao. Kaya, ano ang gagawin natin? Siyasatin siya. Paano? Magsimula sa lihim na pagsusuri sa kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan. Pero mula sa maliit nating pagsubok kanina, sobrang maingat siya. Kailangan nating mag-ingat simula ngayon. Hindi natin pwedeng ipagsapalaran ang magtanong pa sa kanya. Kung hindi, maghihinala lang siya. Naiintindihan ko. Hindi sapat ang pangalan lang. Karaniwang pangalan ang Colin. Kailangan natin ang numero ng kanyang pagkakakilanlan, petsa ng kapanganakan at rehistradong tirahan. Magulo ang isip ko. Tay, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin ko.
Dahan-dahan, Emma. Kalmahan mo lang. Makinig ka kay tatay. Pwede kang gumawa ng dahilan tulad ng gusto mong maglakbay ng magkasama. At ang pagpapareserba ng tiket ay nangangailangan ng kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan. Oh? Sabihin mong nag-iipon ka para ikasal? At gusto mong bumili ng produktong pinansyal na nangangailangan ng parehong pagkakakilanlan ninyo. Gumamit ka ng dahilan na hindi niya mapaghihinalaan. Kapag nakuha na natin ang impormasyong iyon, pwede kong ipasuri sa mga dati kong kaibigan. Pagkatapos, kung siya man ay tao o halimaw, malalaman natin. Gusto ni Papa na makuha ko ang impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan. Pero paano ko bang mababanggit iyon ng natural? Kung maghinala siya, malalagot ako. Anong iniisip mo, Emma? Parang wala ka sa sarili mo. Wawala. Ingat ka. Ang yakap na dati nagpaparamdam sa akin na ligtas. Ngayon ay nagpapakaba na lang. Salamat. Baliw, hindi mo kailangang magpasalamat. Kumalma ka. Emma, kailangan mo ng dahilan. Isang dahilang walang palya. Sobrang pagod na ako nitong mga nakaraang araw. Paano kung magbakasyon tayo sa susunod na katapusan ng linggo para makapagpahinga? Bakasyon? Oo, gusto kong pumunta sa Dalampasigan. Punta na lang tayo. Ibigay mo sa akin ang numero ng ID mo. Magre-reserve ako ng mga tiket sa eroplano para sa susunod na katapusan ng linggo at hotel ngayon. Pasensya na, Emma. Sobra akong pagod sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Baka kailangan kong magtrabaho ng dagdag na oras sa katapusan ng linggong ito. Hindi rin maaprubahan ang taunang bakasyon ko. Hayaan mong matapos ko ang abalang panahon na ito. Sasama ako sa iyo pagkatapos. Ayos ba? Ganoon ba? Si Nanga. Ang trabaho muna. Hindi gumana ang dahilan kong bakasyon. Ano pang dahilan ang magagamit ko para makuha ang kanyang mga detalye sa pagkakakilanlan ng tama? Tama. Pagsusuri bago ikasal. Colin, matagal na tayong magkasama. Kagabi, sinasabi ng mga magulang ko na baka dapat tayong maghanap ng panahon para magpasuri bago ikasal. Pagsusuri bago ikasal? Oo. Nagkataon lang na may pagsusuri sa kalusugan ang kumpanya namin sa susunod na linggo. May diskwento para sa mga kapamilya. Paano kung isama na rin kita? Makapagpasuri ka na. Ibigay mo lang sa akin ang numero ng ID mo at pangunahing impormasyon para mairehistro kita. Emma. Ha? Bakit mo? Hinihingi ang impormasyon ng aking pagkakakilanlan ngayong buong araw. May binabalak ka ba? Ay naku, hindi ko dapat paulit-ulit na binabanggit ang aking impormasyon sa pagkakakilanlan. At hindi naman siya naghihinala, di ba? Anong nakatagong motibo ko? Gusto ko lang samantalahin ang pagkakataong ito para maisagawa ang pagsusuri bago ang kasal, dahil ang pagsusuri sa kalusugan ng empleyado ay mas komprehensibo. Biro lang, tingnan mo nga, sobrang kaba mo. Alam kong kailangan ang pagsusuri bago ang kasal dahil responsable ito para sa mga kinabukasan nating dalawa at mapapanatag sina Mr. at Mrs. Smith, kaya bakit ako mag-aatubili? Buti naman at naintindihan mo. Sabihin mo, anong impormasyon ang kailangan mo sa akin? Ang numero lang ng ID mo at ang rehistradong address at mga katulad na bagay. Sige, ipinadala ko na sa iyo sa WhatsApp. Tingnan mo kung natanggap mo. Sige, ipapasa ko na sa HR. Sige, tapos na ang asikaso. Tara, maglibot tayo sa bayan. Ipinadala ko ang impormasyon kay tatay. Sana wala siyang makitang mali. Colin, sana hindi ka nagsinungaling sa akin. Tay, saan ka nagpunta ngayong hapon? Ipinadala ko sa iyo ang impormasyon ni Colin. Ano ang nalaman mo? May matandang kaibigan ako sa istasyon ng bayan na nagsuri nito. Sinuri niya ang numero ng pagkakakilanlan na ibinigay mo sa akin. Ang pangalan, ang edad, at ang rehistradong tirahan. Ano? Tugma naman lahat. Sabi ko sa'yo, Tay, masyado kang nag-iisip. Paano niya ako kayang lokohin? Ang tagal na naming magkasama. Hindi ko ba siya kilala?
Nasiyahan ka na ba? Papasok na ako. Teka, hindi pa ako tapos. Tingnan mo mismo. Tugma naman ang impormasyon. Oo, pero buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Sino ang taong ito sa larawan? Sino? Sino to? Iyon na nga. Ang Colin sa sistema ay hindi ang dinala mo sa bahay. Sa unang tingin, may pagkakahawig. Pero tingnan mo ang mga mata. Ang tingin, malinaw na dalawang magkaibang tao sila. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Kaya, Ibig sabihin, ang Colin na nasa bahay natin ngayon, lahat ng impormasyon ng kanyang pagkakakilanlan ay ninakaw mula sa lalaking ito. Ang lalaking ito ay isang manloloko mula ulo hanggang paa. manloloko? Sino siya? Mas nakakatakot pa. Ang tunay na Colin sa larawang ito, noong 5 taon na ang nakalipas, ay nakarehistro na bilang isang nawawalang tao. Ano? Tatay, ano ang gusto mong gawin ko? Gusto ko, pagdating mo sa syudad, kailangan mong, Emma, tandaan mong maging napakaingat. Huwag mong hayaang mahalata ka niya. Colin, narito ang ilang lutong bahay na pinausukang bacon at ang sariwang gulay na gusto ni Emma. Dalhin mo yan sa syudad at i-enjoy. Salamat sa lahat, Ginoo at Ginang Smith. Masyadong nagmamadali ang biyaheng ito. Kapag may panahon tayo, dadalhin ko si Emma para bisitahin kayong dalawa. Mag-ingat ka sa pagmamaneho pauwi. Inaasahan kong ikaw ang mag-aalaga kay Emma sa syudad. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Smith. Aalagaan ko ng mabuti si Emma. Nanay, tatay, aalis na kami. Mag-ingat kayo sa bahay. Sige, sumakay ka na sa kotse. Nanay, tatay, bumalik na kayo sa loob. Arthur, sobrang kinakabahan ako. Kung magkamali si Emma, maaaring mawala ang kanyang buhay. Alam kong masyadong mahirap ito para kay Emma. Hindi niya kayang harapin ito mag-isa. Anong gagawin natin? Mag-impake ka ng mga damit. Pupunta ako sa syudad bukas. Uy, administrasyon ng gusali. Nasa Building 9 ako, Unit 902. Tumutulo na ang kisame ko. Galing ba sa Unit 1002 sa itaas? Kailangan yung tingnan agad. Sige ma'am, huwag mag-alala. Kukontakin namin agad ang may-ari ng Unit 1002 at ipasuri namin iyon. Kumusta, Mr. Miller? Ang kapitbahay ninyo sa ibaba ay nagulat ng tulos sa kisame. Maaaring sa mga tubo ninyo ng tubig. Kailangan naming asikasuhin ito kaagad. Pwede po ba kayong umuwi ngayon din? Pasensya na, nasa trabaho ako, kaya talagang hindi ako makaalis. Ay, problema iyan. Medyo malala ang tulo. Pwede nyo bang bigyan kami ng pansamantalang code ng pinto? Papasok kami at titingnan iyon. Lalabas kami kaagad pagkatapos naming tingnan. Papa, masyadong mapanganib ito. Paano kung malaman niya? Walang panganib, walang gantimpala. Basta makapasok tayo ng palihim sa bahay ni Colin, may pagkakataon tayong makakuha ng ebidensya. Kailangan lang nating kumilos ng mabilis bago niya mapansin. Kumusta, Mr. Miller? Nariyan pa ba kayo? Sige, ipapadala ko sa inyo ang code. Sige, kakausapin kita pagbalik natin. Kailangan ko nang umalis. Sundan mo ako at bilisan mo. Konti na lang ang oras natin. Kapag nasa loob na tayo, huwag hawakan ang kahit ano, para walang bakas na maiiwan. Sige, tatay. Sobrang linis. Mukhang walang nakatira dito. Tatay, hindi mo ba napapansin na kakaiba ang mga kulay dito? Sinong normal na tao ang gagawa ng lahat ng muebles at palamuti na puro puti? Wala nang ibang kulay.
ang sulok ng mantel ay nakatupi ng ganito. Sinong normal na tao ang mag-abala sa mga sulok ng mantel? Paano naging ganito kaayos? Ang ganyang ugali ay makikita lang sa mga taong na laging kinakabahan o nasa ilalim ng sobrang presyon. Nakakatakot to. Paano nangyari na walang kahit katiting na alikabok sa ilalim ng kama? Araw-araw ba niyang pinupunasan ang sahig at ilalim ng kama? Higit pa riyan. Para maging ganito kalinis, kailangan niyang bumaba sa sahig araw-araw at maingat na punasan ang bawat sulok gamit ang basahan. Tatay, tingnan mo doon. Ano yan? Tatay, posible bang nakatago ito ng napakalalim? O ito ba isang madilim na lihim? Huwag mong hawakan. Paano kung may mga bakas ng daliri? O paano kung naglagay siya ng patibong? Hawakan mo at mahuhuli tayo. Anong gagawin natin ngayon? Huwag muna nating pakialaman. Tingnan natin sa ibang lugar. Baka may mas tuwirang mga pahiwatig. Tatay, sa tingin mo may dugo ba doon? Kung talagang sangkot si Colin sa kaso ng sunod-sunod na pagkawala, Karaniwang naglilinis ang mga kriminal sa banyo. Pero sa ngayon, mas malinis pa ito kaysa inakala ko. Tingnan mo itong reaksyon ng kulay. Malamang na natirang dugo iyan. dugo. Paano nagkaroon ng dugo? Maaaring noong naliligo si Colin, aksidenteng nasugatan niya ang sarili at naiwan iyon. Imposible. Kung simpleng hiwa lang, hindi ito makikita sa ganoong tagong lugar at sobrang kinuskos ng malinis. Mukhang ito'y paulit-ulit na kinuskos na may naiwang kaunting nalalabi sa sulok na mahirap maabot. Itala natin iyan. Tatay, may nakita tayong dugo. Pwede ba nating tawagan agad ang pulis? Hindi. Ang isang nalinis na mantsa ng dugo ay walang pinatutunayan. Kung ipipilit ni Colin na siya ay nasugatan, hindi na nga magsasampa ng kaso ang mga pulis. Ang pinakamahalagang pahiwatig ay malamang na nakatago sa kahong ito. Tatay, ano ito? Gagana ba to? Isang electromagnetic pulse jammer. Para to sa mga electronic lock na ganito. Shh! Tumahimik ka. Isang scalpel, isang palakol at isang lagari. Hindi ba siya nagtatrabaho sa opisina? Para saan niya kailangan to? Uy, huwag kang mataranta. Tingnan mo to. Ito ay mula sa 3 taon na ang nakalipas. Isang ulat ng balita tungkol sa nawawalang kolehiyala sa South City. Inimapa pa niya ang ruta na dinaanan niya bago siya nawala at iginuhit ang buong bagay. Lahat ito ay mga babaeng nawala sa mga nagdaang taon. Siya. Colin, mula ngayon, mabubuhay ako para sa'yo. Colin, mula ngayon, mabubuhay ako para sa'yo. Tatay, mabubuhay ako para sa iyo. Ano? Anong ibig sabihin nito? Ang pinakamalamang na senaryo ay ang Colin sa larawan ay namatay 5 taon na ang nakalipas. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ng isang patay na tao at pumalit sa kanya. Maaring sangkot pa siya sa pagkamatay ng totoong Colin. Nag-note pa siya tungkol sa katawan ng tao. Halimbawa ang anggulo ng mga hiwa at kung paano iwasan ang mga pangunahing ugat. 30 taon na akong nagpapatrolya sa seguridad dito. Nakita ko na ang lahat ng uri ng tao. Pero ito, ang antas ng panganib ng taong ito ay lampas sa anumang naisip ko. Bakit siya gumugol ng 2 taon para mapalapit sa'yo? Ayokong isipin yan. Naiisip ko pa lang, kinikilabutan na ako. Umurong ka. Ito ay luminol. Kahit gaano pa kabanas hugasan ng dugo, makikita pa rin ito sa ilalim nito. Dugo yan.
Huwag kang umiyak. Ngayon hindi pa panahon. Hindi niya dapat malaman na nandito tayo. Emma, makinig ka. Mula ngayon, nakikipag-usap ka na sa isang lubhang mapanganib na kriminal. Bawat salita, bawat ekspresyon ay hindi dapat mag-traitor sa'yo. Kailangan mong nakaalerto ng husto at protektahan ang sarili mo. Maghintay ka. Bakit siya biglang bumalik? Nandito siya para tingnan ang mga bagay-bagay. Natatakot siya na ang property management ay matuklasan ang kanyang sikreto habang wala siya. Wala siyang tiwala kanino man. See ya. Walang oras. Sa hagdan tayo. Anong gagawin natin, tatay? Walang labasan. Bumalik. Pindutin ang buton ng elevator. Dali, pasok. Emma, natatakot akong sa pagkakataong ito'y nakisalamuha tayo sa halimaw na hindi natin kayang harapin. Tatay, siya ba talaga ang suspek sa sunod-sunod na pagpatay na takas? Mula sa mga paraan ng pagsunod niya kanina, ang mga bagay sa bahay niya at mga reaksyon niya, halos sigurado na, pero sobrang tuso niya. Hindi mahalaga kung sigurado tayo. Kung walang kumpletong ebidensya, hindi man lang makapagsampa ng kaso ang pulis para arestuhin siya. Kaya ano ang gagawin natin? Tatago na lang ba tayo sa kanya? Emma, Arthur, ligtas ba kayong nakauwi? May nahanap ba kayo sa bahay ni Colin? Nanay, halos hindi na kami nakaalis. Sa bahay ni Colin. Maraming kahina-hinalang gamit. At inayos niya ang mga tala ng mga babaeng nawawala. Halos mahuli niya kami sa hagdanan kanina. Diyos ko, kawawa naman ang Emma ko. Paano ka napunta sa ganyang mapanganib na tao? Martha, mayroon ka bang itinatago sa amin? Ano ang nangyayari sa iyo? Ako, tingnan mo ang kalagayan natin. Sabihin mo na. Arthur, may balita lang galing sa kalapit na baryo. Ang anak ni Mrs. Davis na si Chloe, nawala kagabi. At hindi pa rin siya nahahanap. Anong nangyayari? Yung anak ni Mrs. Davis, hindi ba kakabalik lang niya galing labas ng bayan para sa summer break? Kagabi, ligtas siya sa bahay nila. Kaninang umaga, walang laman ang kama niya. Inimbestigahan ng pulisya ang pinangyarihan. Paunang natukoy nila na ang pattern ay tumutugma sa serye ng kaso ng nawawalang tao sa balita ng husto. Tungkol sa serye ng kaso. Emma, Nakausap mo ba si Colin kagabi? Alam mo ba kung ano ang ginagawa niya kagabi? Kagabi. Mga 9:00, tinawagan niya ako. Sabi niya pagod siya sa trabaho. At matutulog na raw siya ng maaga.
Pero dad, halos hindi siya natutulog bago mag-alas 10. Akala ko kakaiba iyon. Nag-text ako sa kanya alas 10:30. Hindi siya sumagot. Maaari kaya? Posible. Ang pagmamaneho mula sa syudad pauwi sa baryo natin ay tumatagal ng hindi hihigit sa 1 oras at kalahati sa mga likong daan. Ginamit niyang dahilan ng pagtulog para mawala, kaya nagkaroon siya ng sapat na oras para makapasok ng palihim sa baryo at maisakatuparan iyon. Dad, may naaalala akong kakaibang detalye. Anong detalye? Ilang araw ang nakalipas nang nasa baryo siya. Gabi-gabi siyang naglalakad-lakad sa baryo. Akala ko nagre-relax lang siya. Pero ngayon napagtanto ko na tinitignan niya ang lahat ng kalsada sa baryo, pati ang lokasyon ng bawat bahay. Hindi siya naglalakad-lakad talaga. Para bang nagmamatyag siya ng lugar. Minamatyagan niya ang lugar. Magsisimula siya sa mga taong malapit sa akin. At sa huli, gagawin akong pinakahuling biktima niya. Lakas ng loob niyang guluhin ang anak ko. Wala akong pakialam kahit ang buhay ko pa ang kapalit. Hahawakan ko siya at hinding-hindi ko bibitawan. Upang protektahan si Emma. Arthur! Emma! Siguro dapat na tayong tumakas. Demonyo siyang may dugo sa mga kamay. Bago pa niya puntiryahin ang ating pamilya. Aalis na tayo ngayong gabi. Lumayo ng pinakamalayo hanggat maaari. Tumakas? Saan? Kapag ikaw ay naging target ng isang maingat na paulit-ulit na kriminal na tulad niya, kahit na tumakbo ka pa hanggang sa dulo ng mundo, hahabulin ka niya na parang isang asong ulol, maaga o huli. Nanay, tatay, hindi malulutas ng pagtakas ang anuman. Sa ngayon, ang pinakabinabahala ko ay si Chloe. Magkasama kaming lumaki ni Chloe. Nawala lang siya bigla. Baka buhay pa siya. Kung malalaman natin kung nasaan siya, kahit na mayroon lang maliit na posibilidad, gusto ko siyang iligtas. Tama si tatay. Wala nang paghihintay. Panahon na para lumaban. Anong gagawin mo? Emma, kalmado lang. Kailangan mong manatiling kalmado para kina nanay at tatay. At para kay Chloe. Kaya mo ito. Gusto kong manood ng pelikula ngayong gabi. May oras ka ba? Sige, susunduin kita mamayang gabi. Sabi sa ulat ng panahon, uulan daw. Huwag mong kalimutan ang payong mo. Chloe, kailangan mong magpakatatag. Makakahanap ako ng paraan para makakuha ng mga bakas. Pakiusap, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo. Emma, sumakay ka na sa kotse. Huwag kang lalamigin. Kakabili ko lang, mainit-init pa. Uminom ka, mawawala ang ginaw. Salamat. Bakit bigla kang nagkaganang manood ng sine? Wala lang, naiinip sa bahay. Gusto ko lang makalanghap ng sariwang hangin. At para makasama ka. Sige, kahit anong gusto mo, sumasama ako. Ngayon, balita tungkol sa isang nawawalang tao, Linwood Village, Western Suburb. Isang kabataang babae ang nawawala kamakailan. Ang nawawalang tao, si Chloe, babae, 21 anyos. Si Chloe. Nawawala? Paano nangyari ito? Chloe, yung taga-baryo at yung kapitbahay na lumaki kasama mo? Siya nga. Colin. Noong nasa baryo ka ilang araw na ang nakalipas, may napansin ka ba sa kanya? Wala naman. Paanong hindi mo napansin? Nakatira siya sa bahay na katabi namin, ang anak ni Mrs. Davis, na nagtatanim ng maraming rosas. Bumati pa nga siya sa atin noong araw na iyon. Sobrang kabado ako noong araw na iyon, hindi ko talaga pinansin ang iba. Sana ayos lang siya. Ah, siya nga pala. Naalala ko noong hapong iyon naglalakad-lakad ka sa baryo ng matagal, at doon din sa burol sa likod, pinagmamasdan mo ang mga daanan. May nakita ka bang kahina-hinala, o may kakaiba? Bakit pa ulit-ulit mo akong tinatanong? Sa tingin ko may kakaiba sa'yo ngayon. Anong kakaiba sa akin? Si Chloe ay kapitbahay ko na mula noong mga bata pa kami, at ngayon bigla na lang siyang nawawala. Labis akong nag-aalala. Kaya nga paulit-ulit akong nagtatanong. Normal lang ang mag-alala sa isang kaibigan, loka. Huwag mong masyadong isipin, huwag kang matakot. Nandito lang ako palagi para sa'yo. Iyan mismo ang dahilan kung bakit ako natatakot. Ano ito? Bakit mo dala-dala to kung nakipag-date ka sa akin? Takot ka sa akin. Sagutin mo ako. Tatanungin kita ulit. Anong gagawin mo sa pepper spray? Nakita ko sa balita na ang mga bagay ay nagiging magulo sa labas.
Maraming mga babaeng walang asawa ang nagkakaproblema. Nilagyan ko ng pepper spray ang bag ko, kung sakali lang. Huwag mong masyadong isipin. Wala talaga itong kinalaman sa'yo, seryoso. Naku, alam na niya. May mali. Ikaw talaga, tingnan mo kung gaano ka natatakot. Dahil talagang delikado ka makailan. Kaya kailangan kong makasama ka. Bakit ba sobrang liit ng tiwala mo sa sarili mo? At wala ka ring tiwala sa akin? Loko, tingnan mo nga kung gaano ka natatakot. Gusto ko lang mang-asar sa'yo. Kasalanan mo kasi masyado kang nagugulo sa isip ka makailan. Inaasar mo ako. Kaya yung tingin mo sa akin kanina, asar lang ba yon? 2 taon na tayong magkasama. Simpleng tao lang ako. Hindi kita mabibigyan ng buhay na mayaman at maluho. Pero totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Takot na takot lang akong mawala ka. Ipapangako mo sa akin na hindi mo na iisipin ng sobra ang mga bagay-bagay at huwag kang masyadong mag-ingat sa akin, di ba? Tara na, magsisimula na ang pelikula. Colin, sino ka ba talaga? Kung lumapit ka lang sa akin para saktan ako, o saktan man ako, bakit ka pa nag-abala na likhain ang perpektong ilusyon ng pag-ibig para sa akin? Lahat ba ng nangyari sa nakalipas na 2 taon ay kasinungalingan? Hindi naman masamang pelikula. Yung ending lang, parang minadali. Colin, anong tinititigan mo? Wala, naalala ko lang. May kukunin lang ako. May tindahan sa tapat. Emma, mauna ka na sa paradahan. Babalik agad ako. Anong kukunin mo? Napakalakas ng ulan. Mabilis lang ako. May mali. Hindi siya namimili. Gusto na niyang manakit ulit. Tatarget ba siya ng isa pang inosenteng babae? Papa, may mali kay Colin. Pinapadala ko sa'yo ang lokasyon ko. Halika agad. Sino yan? Colin. Colin. Colin, ikaw ba yan? Sino yan? Lumabas ka. Nagloloko ba siya sa akin? Parang naglalaro ng pusa't daga. Nagtago sa dilim, pinapanood akong mataranta. Pinaglalaruan niya ako na parang biktima. Sino ka? Palabasin mo ako. Ano ang gusto mo sa akin? Misteryosong lalaki, serial na suspek, palatakas. Tigilan mo na ang pagpumiglas.
Wala ring saysay yan. Dahan-dahan lang. Hindi pa kita papatayin. Sa ngayon. Sabik na sabik lang ako. Kung tutuusin, laging mahaba ang paghihintay. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, sa wakas dumating na ang araw na ito. Ang tangkad na ito. Siya na nga kaya talaga. Bakit hindi ka na lang magpakabait? Kakagalaw-galaw mo ng ganyan. Iyan ang nagpapalungkot sa akin. Kapag hindi ako masaya, gusto kong magparusa. Sino ba talaga siya? Si Colin nga kaya talaga. Sigurado akong marami kang tanong sa ngayon. Kaya nga sabik na sabik kang magtanong sa akin. Pero huwag kang magmadali. Lahat ng gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo lahat sa malaot madali. Pero bago iyon, may maganda muna akong ipapakita sa iyo. Ano bang gusto niya? Yan ang singsing ni Chloe. Mukhang nakilala mo ito. Tama, kay Chloe iyan. Sa lahat ng mga taong ito, tumatakas ako. Ngunit hindi ako tumigil. Sa panunood sa aking biktima. Alam mo kung gaano nakatagal kitang gusto? Mahigit 1 dekada na. Mahigit 1 dekada? Paano nangyari iyon? Bata pa ako noon. Bakit mo ako pinuntirya ng maaga? Sigurado akong nagtataka ka, di ba? Tama. Ang suspek sa balita, ako iyon. Mula nung bata ka pa, minamatyagan na kita. Noon, bata pa rin ako. May kakaiba sa iyo. Isang hindi mapipigilang pagkaakit na bumihag sa akin. Iyon ang nagpabaliw sa akin. Para ikaw ay akin lang. Naghintay ako sa lahat ng mga taong ito. At binala ko lahat. Sige, tama na ang usapan. Sa tingin ko marami ka sigurong tanong. Pagsasalitain kita, ngunit huwag mong sayangin ang hininga mo sa pagsisigaw ng tulong o subukang tumakas. Pinag-aralan ko na ang lugar na ito. Walang darating. Magtira ka ng lakas. Aking munting biktima. Colin, huwag mong gawin to. Tumigil ka na. Bumalik ka bago pa mahuli ang lahat. Pwede ka pang sumuko. Anong tawag mo sa akin? Colin, hindi mo na kailangang magpanggap. Alam kong ikaw yan. Ang kahon na itinago mo sa ilalim ng kama. At ang kuwaderno na may impormasyon tungkol sa mga babaeng nawawala. Nakita ko na sila. Kumuha na rin ako ng mga litrato bilang ebidensya. Hindi ko talaga alam kung ano ang pinagdaanan mo noong bata ka. O kung anong trauma o pagkabigla ang naranasan mo. Pero kahit ano paman, hindi iyon sapat na dahilan para labagin ang batas at saktan ang napakaraming inosenteng buhay. Colin, 2 taon na tayong magkasama. Nakikiusap ako sa'yo, itigil mo na ang lahat ng kasamaang ito. Tapos ka na ba? Naiintindihan mo ba? Itigil mo na ang mga pagkakamali. Nakakaantig na talumpati yan. Sinusubukan mong iligtas ang kasintahan mo. Talagang ginagawa mo ang lahat. Muntik pa akong maantig. Pero parang gusto kong tumawa ngayon. Emma, ang mga magandang mata mo, bakit masyadong bulag? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, mali ka ng tao. Anong ibig mong sabihin? Maling pagkakakilanlan. Colin, tumigil ka na sa pagpapanggap. Kahit na sadyang binababa mo ang boses mo, ang pangangatawan mo, ang silweta mo, paano kita mapagkakamali? 2 taon na tayong magkasama. Sasabihin ko ng 1 beses pa. Hindi ako si Colin. Ang pinakaayaw ko sa buhay na ito ay ang mapagkamalan akong ibang tao. Nagpapanggap ka pa rin? Inalam ko na. Hindi man lang Colin ang pangalan mo. 5 taon ang nakalipas, ang totoong Colin ay nawala. Ninakaw mo ang pangalan niya, pineki mo ang lahat ng kanyang mga kredensyal, at nakapasok sa buhay ko. Wala ka ng iba, kundi isang manloloko. Sasabihin ko ng 1 beses pa. Ang kahon sa ilalim ng kama, ang palakol, ang lagari, at ang kuwaderno na may impormasyon tungkol sa mga babaeng biktima. Ano pa ang masasabi mo? Ikaw, paulit-ulit na kriminal. Tumahimik ka. Bitawan mo ako. Sabi ko sa'yo, hindi ako. Ano ba? Kung muli mo akong mapagkakamalang duwag na iyan, ipapadala kita upang makaharap ang iyong may likha ngayon din. Sumpa, naintindihan mo.
Isang peklat. Hindi. Ang leeg ni Colin ay malinis, walang kahit anong peklat. Kaya hindi ka talaga si Colin. Talagang hindi siya. Eh sino si Colin? At sino itong lalaki? Sino ka ba talaga? Ako? Hindi ko inakala na magiging ganito kakatanga. Akala mo talaga ako ang kasuklam-suklam mong nobyo. Ano? Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan mo. Paano nating posibleng maging parehong tao? Hindi nga parehong tao. Pero ang mga kasangkapang ginamit sa mga krimen, ang mga anomalyang iyon. Magkasabwat ba kayo o ano? Kasabwat? Ha. Siya at ako. Magkasabwat? Ha. Emma, ang tanga-tanga mo talaga. Ang kawawang tangang nobyo mo. Lagi siyang tapat sa'yo. Para protektahan ka ng lihim, gumawa siya ng napakaraming maruming trabaho. At para saan? At gayon pa man, sa babaeng tangang tulad mo, kasabwat ko lang siya. Protektahan ako. Ano ang pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin? Protektahan ako. Proteksyon. Ano ang itinago ni Colin sa akin? Dahil matigas ang ulo ng batang si Colin, hindi nakakagulat na hindi mo alam. Kung tutuusin, lagi siyang nagpapakabanal. Pero, bago ko tamasahin ang aking biktima, wala akong interes na bigyan ng kredito ang nobyo niya. Dahil hindi mo alam, mas mabuti nang hindi mo na malaman. Tama. Gagamitin ko ang mga kagamitang ito para putulin ang mga bahaging pinakagusto ko. Mula sa iyo, pulgada, bawat sakdal na pulgada. Habang ninanamnam ko ang takot sa mukha mo, dahan-dahan kong iinumin ang alak ko. Pagkatapos, kukunin ko ang pinakamagandang bahagi mo at gagawin itong natatanging specimen na panatili magpakailanman. Manya ka. Ang kagandahan ay laging panandalian. Nabubulok ang mga tao, pero kung gagawin kitang espesimen, mananatiling akin ang kagandahan mo magpakailanman. Mananatili ka sa akin palagi, magpakailanman. Kaya, Binibining Smith, ano ang masasabi mo sa napakatalino kong ideya? Dahil hindi mo kasabwat si Colin. Tiyak na hinahanap pa rin niya ako. Kung may mangyari sa akin, hindi kanya palalampasin. Colin, kung talagang may kaya siya, mananatili ba akong nakatayo dito sa lahat ng mga taon para siyang asong sumusunod sa pabango, kumakapit sa buntot ko, pero nakakalmot ba niya kahit isang buhok ko? Huwag kang maging musmos, Binibining Smith. Sa lugar ng pangangaso na ito, na ako mismo ang pumili, ako ang master. Sige, tama na ang usapan. Maaaring matamis ang boses mo, ngunit di masyadong kaaya-aya ang sinasabi mo. Bigla akong nagsawa sa ingay ng mga buhay. Paano kung magsimula tayo sa mga vocal cords mo at gawin silang espesimen? Iyon ay magiging kakaiba. Hindi. Wag. Hoy, huwag kang masyadong matakot. Kung talagang takot ka sa sakit, bakit di mo buksan ang bibig mo at magmakaawa sa akin? Magmakaawa ka at bubuhusan kita ng inumin. Kapag lasing na lasing ka na, pangako, mabilis ang kutsilyo ko. Hindi mo mararamdaman ang kahit ano. Pakiusap, pakawalan mo ako. Hindi pa huli ang lahat para bumalik. Hahaha! Tumigil ngayon? Binibining Smith, Para sa araw na ito, para sa perpektong ikaw, masyadong matagal ko nang hinintay ito. Ang iyong kagandahan ay magiging walang hanggang premyo ko. Tigil! Colin, Hanggat nandito ako, walang mananakit sa kanya. Ikaw, tama. Hanggat nandito ako, hindi mo magagalaw ni isang buhok ni Emma.
Magkakilala sila. Sa tono niya, tiyak na hindi ito ang unang pagkikita nila. Parang mga taon na silang nag-aaway. Tumingin ka nga sa salamin. Colin, oh Colin, para sa batang pasaway na si Emma, nakakapit ka sa akin na parang linta sa lahat ng mga taon na ito. Kung talagang may kakayahan kang hulihin ako, nasa bilangguan na ako noon pa. Paano ako nandito pa? Ang talo ay talo. Sa tingin mo ba perpekto ang plano mo? Sa nakalipas na 5 taon, Hindi pa kita agad na ipakulong. pero natuklasan ko na lahat ng sikreto mo at ang mga pamamaraan mo, mga personal na gawi at maging ang kapaligiran na gusto mong gamitin sa pagpili ng mga koleksyon mo ay malinaw na malinaw sa akin. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Marami akong nakalap na mga nakakalat na ebidensya na sadyang binura mo. Mga tala ng transaksyon sa dark web, mga bakas mula sa mga inabando ng pabrika. Wala sa mga ginawa ko ang nasayang. Talagang nagpakahirap ka. Hindi naman. Lahat ng ginawa ko ay hindi lang para protektahan ang minamahal ko, kundi para ipaghiganti ang kapatid ko. Kaya, anong tungkol nito? Paghihiganti para sa kapatid mo? Ang kapatid mong si Colin? Ang totoong Colin ay kapatid niya. Naalala ko na. Yung nakikialam na walang kwenta mula 5 taon na ang nakalipas. Kaya ibig sabihin hindi ka si Colin. Ikaw ay. Tama ang hula mo. Ako ang kapatid niya, si Caleb. Colin, anong problema? Ang sama ng itsura mo. Caleb? Ako. Baka nasa gulo ako. Kakababa ko lang para magtapon ng basura. May nasalubong akong kakaibang lalaki. May dala siyang malaking itim na sako ng basura. Mukhang punong-puno ito. Nang dumaan ako sa tabi niya, nakaamoy ako ng malakas na pabango. Pero, sa ilalim ng pabango na iyan, may malakas na maasim na amoy. Amoy asim? Parang amoy bulok na karne. Hindi ba nag-uulat ang balita na may mga babaeng nawawala dito sa malapit? Caleb? Sa palagay ko nakasalubong ko ang suspek. Sulyap lang niya sa akin. Tiyak na naalala niya ang mukha ko. Colin? Colin, nasaan ka? Di nagtagal pagkatapos ng araw na iyon, nawala ang kapatid ko. Walang bakas na siya ay buhay, walang nakitang bangkay. Nawala siya ng parang bula. Hanggang ngayon, 5 taon ko nang hinahanap siya. Alam kong ikaw iyan. Ikaw ang nanakit sa kapatid ko. Kahit anong paraan, kahit ilang taon pa. Hahanapin kita. Balang araw, babayaran mo ang ginawa mo. Matalino kang bata. Nakarating ka talaga dito. Hindi mo lang winasak ang kapatid ko, kundi sinaktan mo rin ang napakaraming inosenteng babae. Ngayon, naglakas loob ka pang saktan ang babaeng pinakamamahal ko. Mula nang malaman ko na may mata ka sa kanya, ipinangako ko na hinding-hindi ko nahahayaang mangyari iyon muli. Sa loob ng 5 taon, ginugol ko ang lahat ng oras ko sa pagkalap ng lahat tungkol sa'yo, ang paraan ng krimen mo, ang mga nakagawian mo. Nag-aral ako ng psikolohiyang kriminal, anatomiya ng tao, lahat para balang araw makita ko kung gaano kakahamak. Kahit na lumamig ang mga bakas, kahit na hindi ako naintindihan ni Emma at nagduda ang pamilya niya sa akin, hindi ko kailanman nangahas na magpaliwanag o magpabaya kahit isang saglit. Dahil alam kong ikaw ay nagtatago sa mga anino, parang isang makamandag na ahas, handang saktan siya anumang oras. Ngayon, sa wakas nagkita na tayo. Kaya pala lahat ng kakaibang ugali niya ay para sa paghihiganti, para protektahan ako sa kanyang sariling paraan. Emma, huwag kang umiyak. At huwag kang matakot. Sinabi ko na iingatan kita. Ha? Bata, ang yabang mong magsalita. Pero isipin mo ang sarili mo. Ikaw lang. At itong pangit na tubo. Akala mo, kaya mo. Emma, ha? Huwag kang gumalaw. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, bata. Matapang ka pa rin ngayon? Maniwala ka man o hindi, ipapadala ko ang maliit mong kasintahan diretso sa impyerno ngayon. Ihulog mo ang kutsilyo. Haha. Alam mo, kapag may kahinaan ka, wala ka lang. Tingnan mo, nasa kamay ko ang nobya mo. Paano mo ako lalabanan ngayon?
Ikaw na tusong daga, masyadong duwag kang magpakita ng mukha mo. Sino ka bang akala mo? Magaling mong subok na galitin ako. Nasa maruming negosyo naman ako. Sa tingin mo, ilang salita lang ba ang makapagpapatanggal ng maskara ko? Managinip ka na lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Huwag mo siyang hawakan. Ayokong makipaglaban sa'yo. Masyadong magulo. Sasabihin ko sa'yo, bibigyan kita ng pagkakataon. Huwag kang tumawag ng pulis. Ihulog mo yung basurang hawak mo. Umalis ka sa harapan ko. Kakaladkarin ko siya papunta sa hagdanan. Kapag nasa ligtas na distansya na ako, pakakawalan ko siya. Kung hindi, papatayin ko siya ngayon din. Ikaw ang bahala. Kasuklam-suklam ka. Pumili ka. Sige, pumapayag ako. Huwag mo siyang saktan. Matalino kang bata. Nasa hagdanan na tayo. Oras na para pakawalan siya. Emma, halika rito, dali. Emma. Ayos lang, Emma. Nandito si tatay. Huwag kang matakot. Isa na namang matandang gago na hindi takot mamatay. Sinasabi ko sa'yo, walang aalis ngayong araw. Tigil! Itaas ang mga kamay! Ikaw, naglakas loob kang tumawag ng pulis? Hindi siya. Ako. Mula nang malaman ko ang lokasyon ni Emma, tinawagan ko na ang pulis. Ikaw. Na-record ko lahat ng sinabi mo. Ang pag-amin mo sa mga krimen nandito lahat at ang mga buhay na iyong kinuha, sapat para mahatulan ka. Lahat ng ebidensyang nakalap ko sa pagtatago sa loob ng mga taon ay ibinigay na sa pulisya. Hindi ka na makakatakas. Imposible. Ang tagal kong nagplano. Paano ako nahulog sa kamay ninyo? Lalabanan ko kayong lahat. Hulihin siya. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Hindi ko tatanggapin ito! Hindi ko tatanggapin ito! Breaking news mula sa aming himpilan. Matapos ang mga taon ng pagtakas, hinahanap dahil sa maraming pagpatay. Ang suspek sa sunod-sunod na kaso ng pagkawala ay nahuli kagabi. Hinuli siya ng pulis sa isang abandonadong gusali. Ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon. Caleb, pasensya na. Hindi dapat kita pinagduduhan. Aw, mahal, hindi mo kasalanan. Kahit sino ay magdududa. Mula nang magpasiya akong mabuhay bilang Colin at ituloy ang katotohanan, handa na ako na walang makakaintindi sa akin. Hindi ko lang. Alam kung paano sasabihin sa'yo. Masyado na akong matagal na nanirahan sa mga anino. Natakot ako na baka ang labis na pagsasabi sa'yo ay maglalagay sa'yo sa panganib. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Nahuli na ang masamang tao. Oo, tapos na ang lahat. Ang kapatid ko ay sa wakas makakapagpahinga ng payapa. Emma, mula ngayon, gusto kong mamuhay ng maayos para sa'yo at para sa atin. At makakasama kita, magpakailanman. Haha, sariwa ang karpa ngayon. Martha, lutuin natin iyan para kay Colin para sa tanghalian upang gumaling siya at kumalma. Sige. Emma, Colin, halikayo. Tulungan ninyo kami. Ang dami naming nabiling pagkain. Sige, darating na. Tara, tulungan natin ang mga magulang mo sa mga gamit nila. Nanay, tatay, bakit ang dami ninyong binili? Dahil nandito na kayo ngayon, syempre, kailangan naming bumili ng masarap na pagkain. Ako na ang bahala. Sige, sige. Magluluto ako ng masarap para sa inyo. Para sa ating pamilya. Ang mga darating na araw ay magiging kahanga-hanga. Ang gabi na. Anong ginagawa mo dito? Wala lang. Sinabi ni Emma na may amoy sa bakuran. Hindi sigurado kung may tumutulo. Pinacheck niya sa akin. Tumingin-tingin ako.
Wala namang malaking problema. Malamang basang dayami lang. Sabi ni tatay, ayos lang. Ayos. Malamig sa labas, Emma. Sumasakit ang lalamunan mo nitong mga nakaraang araw. Iwasan mo ang hangin. Talagang mahangin. Pumasok na tayong lahat. Ang totoong Colin ay nawala 5 taon na ang nakalipas. Kaya ang nag-aalaga sa akin sa loob ng 2 taon, sino ba talaga siya? Bakit niya ako nilapitan sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan? Ang totoong Colin ba ay buhay o patay? Uminom ka ng bitamina. Salamat. Sa ngayon, sigurado ako sa 2 bagay. Una, itong Colin na pumunta sa bahay natin ay isang ganap na manloloko. Ang kanyang pagkakakilanlan, background, wala ni isa ang totoo. Pangalawa, hindi niya basta na lang pinili ang pagkakakilanlang ito. Siya ay isang nawawalang tao. Ang ID ay umiiral pa rin. Nandito lahat ng impormasyon, ngunit ang tao ay hindi na magpapakita. Perpekto para sa pangmatagalang pagbabalat kayo. Sa pagpili nito, maaaring may kinalaman siya sa pagkawala ng totoong Colin o may itinatago siya, isang tunay na nakaraan na mas mapanganib. Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Tatawag ba tayo ng pulis? Hindi. Sa mga hindi opisyal na impormasyong nakalap natin at sa mga haka-haka natin, hindi sapat yan para tawagan ang pulis. Kahit pumunta tayo, hindi bubuksan ng presinto ang kaso. Saka anong gagawin natin? Hindi natin pwedeng basta iwan na lang ang isang bombang may orasan sa bahay. Paano kung siya? Emma, kumalma ka. Ang pinakamalaking takot natin ngayon ay baka malaman niyang alam natin. Ni hindi natin alam kung sino talaga siya, ano ang layunin niya dito, o kung may mga kasabwat siya. Kapag tumawag na tayo sa pulis, lalantad tayong lahat. Tama ang tatay mo. Kung walang awa ang lalaking iyon, at malaman niyang alam natin ang mga sikreto niya, magwawala siyang parang baliw. Kung gayon, ano ang mangyayari sa buong pamilya natin? Kung talagang itutulak natin siya sa sukdulan, baka gumawa pa siya ng mas grabe. Kung maramdaman niya ang panganib, ikaw ang una niyang paghihinalaan o kaya ay sasaktan. Pangalawa, huwag mo siyang haharapin kailanman. Kailangan nating ipaniwala sa kanya na ang buong pamilya natin ay masayang-masaya sa kanya at lubos siyang tinanggap bilang magiging manugang. Kapag tuluyan na siyang nakampante, saka lang natin makikita ang kahinaan niya. Pakinggan mo ako. Sa ngayon, ikaw ang pinakamalaking pain at ikaw ang nasa pinakamalaking panganib. Sa mga darating na araw, kailangan mong itanim sa iyong isip ang ilang bagay na ito. Si Tay. Una, kailangan mong kumilos na parang wala kang alam. Huwag kang magpapahalata ng anumang kakaiba. Huwag mong sadyang ilayo ang iyong sarili sa kanya. At huwag ka ring biglang maging masyadong malambing, gaya ng dati lang. Hindi. Tay. Hindi ko kaya. Talagang hindi ko kaya. Hindi siya si Colin. Sa tuwing nakikita ko ang mukha niya, hindi ko maiwasang isipin ang totoong Colin na nawala. Baka pinatay na siya. At kailangan kong makisama sa isang taong posibleng mapanganib na takas. Sobrang bigat na. Emma, alam ni nanay na nasasaktan ka. Emma, tingnan mo ako. Hindi ka pwedeng malungkot ngayon. Kahit gaano pa kahirap, kailangan mong magpakatatag at gawin ito. Bawat galaw mo ngayon ay nakadepende sa kaligtasan ng pamilya natin. Tatay. Mahal ko talaga siya. 2 taon. Akala ko siya na ang para sa akin. Mula pa sa simula, na-in-love ka na sa isang peke. Bawat ipinakita niyang mukha sa iyo ay maingat na ginawa. Iyan mismo ang dahilan kung bakit napakadelikado nito. Hinihigop ka nito. Makinig ka kay tatay.
ang dahilan ng iyong katapatan ay madalas na pinakamasusing pagbabalat kayo. Buhay o pag-ibig? Sabihin mo sa akin kung alin ang mas mahalaga. Kung wala ka na, wala nang ibang mahalaga. Tatay, sabihin mo sa akin ang gagawin at susunod ako. Arthur, ano ang iniisip mo? Emma, una, kailangan mong gawin ang isang bagay. Isang bagay na kailangan mong pag-ingatan ng husto. Isang bagay na hindi kayang magkamali kahit isang beses.